Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang naging buhay namin sa Canada as landed immigrants sa mga unang taon. Let's do it! So yun, hello guys, and ngayong araw ay pag-usapan natin yung mga naging unang taon namin dito as landed immigrants sa lugar namin sa Newfoundland and Labrador sa Canada. Kamusta ba? Kamusta ang ba buhay? ang buhay? Ang buhay namin as landed immigrants and buhay namin as family newcomers dito sa Canada. So, yon. So yung unang-una namin is yung trabaho. Share namin. Guys is yun nga no, sign kami ng employer na pinagtatrabahuan ngayon. Bale, yung asawa ko yung aking principal applicant. Kasi way back in the Philippines, nagka-pandemic, nasa Kuwait pa ako noon, nag-apply na siya. Tapos bali 3 years kami halos inantay nung employer namin, hindi siya nag-back out. Hindi niya kami iniwan sa ere kumbaga. Bali, thankful kami doon kasi unang-una napakahirap din maghanap ng employer na yun talagang trusted na employer na hindi ka nga iiwan. Tapos kaya guys, napa-join talaga ako guys nung time na yun, nung dumating kami dito sa Canada. Napa-join ako sa company din ng asawa ko. At saka ang inisip namin noon, 'di ba? Sabi namin, sayang yung panahon, sayang yung araw. So, tinry namin na magsabi sa employer namin. So, hindi na si Daddy in interview, no? Hindi na ako Talagang in-interview, pinapasa lang guys. yung resume, tapos during the orientation, isama na din siya sa sa orientation. So, yung ganong setup, guys, sa amin, worth it, 'di ba? Worth it sa amin yung ganong setup namin na same kami na employer. So, para din sa inyo, pwede rin yung gawin, depende din yun sa usapan nyo. Kasi, one day lang kami nagpahinga and then orientation and then na kami. So, wala kaming nasayang na araw. Kasi, syempre naman, kahit newcomers ka dito, talagang gagastos ka ng mga bills. So, yun ang naging mindset namin in terms of work, isang employer, pagtrabahunan, sa ganon, mas mabilis na makipag-usap sa in terms of trabaho. Ito sa pang-umaga, ito sa pang-gabi. So, yun yung naging buhay namin sa trabaho. So, mahirap ba dahil yung trabaho sa Tim Hortons? Actually, based on my experience na siguro dahil gamay ko na yung trabaho. Hindi naman ako bago yun, sanay ako sa hirap. Laki talaga ako sa hirap, no. Talagang kumbaga pag sinabing pukpukan sa trabaho, wala akong ano diyan. Wala akong inuurungan guys na nasa trabaho pagdating sa trabaho. So, masasabi ko lang is napaka-thankful namin as family, no. Kasi yan malapakalaki ng utang na loob namin dito sa amo namin. Kaya guys, kahit guys na may time talaga guys na minsan frustrated tayo, no. Naghanap ako ng ibang trabaho, nagtry ako maghanap ng ibang trabaho, natanggap ako. Tapos pag every time na makikita ko siya pumupunta ng tindahan ng store. So parang nakokonsensya ako at the same time na nakikita ko yung sarili ko way back 2018 or 19, yun na, 19. Kung anong magiging buhay ko kung hindi niya kami inantay nung time na yun. So, bali, napaka-thankful ko noon na nagkaroon kami ng mabait na employer at yung sasamahan ka hanggang dulo, kumbaga. Kaya, yun, nadala namin yung anak namin dito, kami as a family dito, tapos naging 4 pa kami. Mabilis kasi yung adjustment pag pares kayo na employer. So, number 1 kasi dito, importante talaga is time. So, swerte kapag ang mga employer nyo is very understanding in terms of time. So, interval namin sa trabaho. So, open talaga kami doon. So, kaya hindi kami ganong mahirap sa work adjustment. Pero, pag titingnan mo yung side na blessed ka, so, yun yung kagandahan nun. In terms naman sa transportation, In terms of transportation, so before kasi guys, when I was in Philippines, na talagang wala akong valid experience when it comes to driving. Here's what I found. When it comes to driving, so yan, ang hirap. Hindi kagad ako nakakuha ng driver's license dito. At the same time, syempre, before nung bagong dating namin dito is, syempre, nagbabayad tayo ng utang guys, di ba guys? So, kasi guys, nung mga pahuling submission na namin of requirements, yan medyo
medyo gipit na tayo guys kasi naubos na lahat ng ipon. At yun nga, ang masasabi ko, napakamahal pala talaga ng application when it comes to landed permanent residence, no? Napakamahal niya talaga guys. Pero masasabi ko naman guys na worth it naman, no? Kasi pag land yun dito is permanent residence na kayo. Yun nga, medyo madugo talaga siya. Tapos, masasabi ko ngayon, wala akong driver's license, wala akong valid experience. So, no choice ka. So, no choice ako kundi maglakad. Tapos, yung pagdating ko pa dito guys is yun, na-culture shock na nga ako noon yung pagdating ko dito. Kasi, extreme na yung snow. Yung snow guys is, ang saya-saya ko guys, ang saya-saya namin nung paglapag namin ng Vancouver. Kasi, uy, maputi na yung kapaligiran. Wow! Sabi ko, wow! Pangarap. Ito na yung dreamland natin. Sabi ko, nandito na kami sa dreamland namin. No? Yung, nung bata pa kasi ako guys, na-inspired talaga ako is pag may narinig akong Canada. Sabi ko, bata pa ako nun eh. Sabi ko, wow, Canada, wow. Ano kaya meron sa Canada? Yun nga, pag-land namin ng Vancouver, na-culture shock agad ako. Sabi ko, uy, lumalamig na yung simoy. Parang sinasampal na ako sa, sabi ko, uy, parang ito na yata. Lalo paglapag namin ng Toronto. Nung na namin ng Toronto, kasi connecting flight kasi kami guys ng aeroplano pagkagaling namin ng Pilipinas. So, first namin sa Japan, tapos Vancouver, Toronto, tapos Newfoundland. Bali, 4 na yung sinakay namin. No? 4 na aeroplano. Tapos, yun nga, pagdating ko dito, culture shock ako. Walang, mahirap din minsan may time na tatawag ka ng cab, napakatagal, malilate ka na sa trabaho. So, sabi ko nung time na yun, sige, mag-aaral ako ng driving, no? Nag-aaral ako ng driving. Yun nga, actually kasi sa driving, may kailangan kang i-consume. Guys, dun sa mga walang experience sa driving sa Philippines, diba? Kahit gusto mong mag-aral ng driving, hindi ka pa pwedeng mag-road test. Kasi meron kang kailangang intayin. So, dito sa Newfoundland, sa NL, requirements is dapat, pagkakuha mo ng learner's permit, which is yun yung student permit, kailangan 8 months bago ka mag-road test. So, since wala siyang experience sa Philippines ng driving or kahit sa Middle East. As in zero guys, experience. Wala talaga. So, kailangan namin mag-wait ng 8 months bago pa siya mag-road test. So, yun yung naging naging struggle din namin. So, in terms of work lang yung transportation natin kasi wala tayong problema sa grocery. Nandyan lang sa namin. Nandun lang sa may talbukan na alon. Yung aming tapat grocery, tapat lang namin. So, yun. Bali, isa pa sa struggle namin guys yung paghahatid ko ng estudyante. Kasi guys, kapag papasok ko ng umaga, talagang yan. Hindi kasi kami guys umabot sa bus. Hindi kami umabot sa bus eh. Parang last semester, last quarter na nung school. So, January. So, yun, hindi na talaga umabot yung anak namin. So, wala kaming choice kundi ihatid namin parehas sa maglakad. Yun. So, work at saka school ng bata, malapit. Magkalapit sila. Magkalapit. Yun dagdag ko na sa transpo. Syempre guys, dito sa Canada guys, no, kahit saan naman siguro sa mundo, hindi tayo magdadrive ng sasakyan nang wala tayong insurance. Kailangan natin ng insurance. Every time requirements talaga dito. O kahit saan naman siguro meron talaga insurance. Yun, medyo syempre, expect mo na kapag may sasakyan ka, syempre expect mo na yung dagdag expenses yun syempre. Pero which is worth it naman siya kasi kapag may emergency, may mga pupuntahan kayo, okay naman siya. Talagang necessity talaga kasi yung sasakyan dito sa Canada. Hindi siya luho guys, necessity siya. Depende na lang sa iyo yun. Depende na lang sa inyo. So, paano nga ba kami naghanap ng apartment kung nasa Pilipinas pa kami? So, ayun, nasa Pilipinas pa lang kami noon, nakipag-coordinate na ako sa GM namin o as a district manager namin sa company na hahanapan na kami ng apartment. So, yun guys, kung kayo ay may ganong experience, inisip nyo na paano yung apartment, so makipag-coordinate kayo sa agency or else meron kayong, bibigyan na kasi kayo once na okay na yung mga papers nyo, bibigyan na kayo ng access sa employer nyo. So, ang nangyari nun, may access na kami. So, mamimili kami, binibigyan namin ng budget si employer. Actually, ang dami na pinakita sa aming bahay. So, naghanap kami ng budget na mas capable, na hindi ka talaga maglalabas na ng pera. So, yun, ang apartment namin nun is mura lang, at the same time, 2 bedroom. So, hindi rin kami guys nag-allow ng share.
Kasi Hindi kami syempre, nag-alala kasi family. kami, tas may bata kami. So, pero may choice naman kami na kaya naman namin yung apartment. Syempre, binalance din namin yun. So, kung wala naman talagang choice, bakit hindi namin pwede rin kaming share kung wala talaga kaming choice. Pero may choice kami na pasok pa sa budget namin yung bahay. So, yun, ang ganda ng namin doon sa apartment, okay naman siya, kaso nga lang ang problema doon sa transportation. So, yun. In terms naman sa sahod, kamusta yung sahod? Sahod naman. So yun guys, in terms of sahod naman guys is okay naman siya guys. Yun nga, kami ni Mrs. yan talaga, tulungan kaming dalawa na tulungan kami mag-asawa sa mga gastusin, sa mga bayarin. Actually, yung sahod namin doon sa Pilipinas, sa contract na pinirmahan ko, is iba doon sa tumaas. Kasi dito pala is talagang hindi katulad sa Pilipinas sa ilang taon na hintay mo, 'di ba, para tumaas. So most likely every twice a year tumataas. So January kami noon, so by April tumaas agad. So 'yun. Tsaka ang may papayo namin sa mga bagong newcomers dito, wag niyo isipin muna yung sahod. 'Di ba? Lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. Kasi kailangan nating mag-gain ng Canadian experience. Canadian work So, experience. yun. Lahat naman tayo, di ba, pagdating dito sa Canada, may utang tayo na iwan sa Pilipinas. So, kami guys, in terms of utang, nakabayad agad kami within 5 months. 5 months ata kami, no? Nakabayad na kami. So, hindi naman lahat ng gastos namin dito sa Canada is inutang namin. So, last minute na lang kami kasi dahil nga sa COVID na hindi namin in-expect na magagamit namin yung pera. So, yun. Doon lang kami nagkautang. Pero, yun. Pinagtyaga namin, binudget namin kung anong meron na sahod kami. Kasi, yun nga, nag-game plan kami na hindi masasayang yung araw. Pagdating namin, 2 araw, 3 araw lang kami pahinga, sabak na kami sa So, hindi nasasayang yung araw namin. So, kumikita kami. So, yun. Kamusta ang school ni Kuya sa dito? Actually sa school naman, pagdating namin dito, hindi naman kami nahirapan na i-enroll si Kuya sa school kasi mabilis naman i-email, napaka-responsive naman ng school ni Kuya na pinag-aaralan niya na pinapasukan niya. Tapos yun nga, mababaitin yung mga teacher diyan, napaka-accessible, napakalapit sa ngayon, nitong na to, kasi lumipat kami ng bahay. Dati kasi guys, nakatira kami sa kabila, malayo, bali 20 minutes walk or 25 minutes walk. 20 minutes kapag mabilis ka maglakad. Tsaka maganda 20 minutes. Tapos maganda yung weather, no? So ngayon dito, pag naglakad ka is 5 minutes na lang. 5 minutes walk na lang. Yan, bali nandiyan na lang sa kabila lang yung school ni Kuya. So yun, okay naman siya in terms of classmates. Sometimes may bully talaga, hindi talaga mawawala yan, no? Kahit saan yan, kahit saan lugar yan, kahit saan sa mundo may bully talaga. Pero limited naman, hindi naman kagaya sa ibang lugar siguro na yung talagang talamak ang yung kaguluhan ng mga bata. Ganun. Mga disiplina naman mga bata dito. Tsaka mabilis siya nakapag-adjust sa school kasi nung bata pa siya. Even first time niya mag-aral on class, first time niyang face-to-face talaga, hindi rin siya nag-aral sa Pilipinas kasi ito nga yung talaga target namin na dito na siya mag-start ng school. So, hindi naman siya na late, 'di ba? Pa rin siya, nakaabot pa rin dito siya nag-start ng kindergarten hanggang So, tuloy-tuloy na 'yon. Mabilis naman siya nakapag-adjust kasi nung bata pa siya, nag-i-English na rin siya, nag-i-English siya. Yan. Lagi siyang nanonood ng TV kapag nasa bahay siya. Yan, laging mga English yung pinapanood niya. So, 'yun. In terms naman sa lifestyle, kasi sabi nila, nasa Canada na yan. Malaki na yung sahod yan. So, sabi nila, pwede bang possible na mag-iba, di ba? Kasi, kung versus sa sahod sa Pilipinas or sahod niya sa Middle East, is iba yung sahod namin dito sa Canada, di ba? So, sabi nga nila, pag malaki na yung sahod mo, kamusta yung lifestyle? So, sa amin guys, kung ano yung lifestyle namin sa Pilipinas, dinala pa rin namin dito, no? So, talagang kung ano yung mga dapat pagkasyahin, dapat yung mga nandyan na, no? So, hindi na kami yung
Pag hindi kailangan, hindi na namin bibilin. At saka, So, yun. ang swerte din natin, di ba? Kasi mayroon na kami mga gamit, yung mga basic needs sa bahay. Ipinoprovide na siya ng company, Employer which is hindi namin ini-expect, di ba? Hindi namin ini-expect no na tutulog na lang kami, may unan, may kumot. May dala pa nga kami ng kumot eh. Kumot tsaka unan. Actually, pakahirap kami pagdadala ng kumot tsaka unan kasi Yung pala may una na dito. iniisip na, oo, iniisip namin paano kami magsisimula. Ang alam lang namin is yung grocery na madadat ka namin. So, thankful kami kasi yung mga na ibang mga Pilipino na nagpunta dito, hindi ganun yung nadat nga nila. So, swerte din kami kasi Yung pagdating ko nga dito, saing agad ako eh. Kasi Kasi may ang- rice cooker na. Oo. Pero hindi, dahil nga yung lifestyle na mindset namin na even nasa Canada na kami, kahit cup noodles, okay lang sa aming ulam. Kahit tuyo, okay lang sa amin. Basta nasa Canada na kami at nagsisimula. So, kung titingnan mo yung mga gamit namin, guys, hindi mga brand new, di ba? Hindi mga brand new, talagang parang second hand lang siya, pero kompleto sa bahay. Complete. Oh, so, hindi namin inisip na, uy, palitan natin to, bumili tayo ng ganito, bumili kami ng ganyan. So, ang dinagdag lang namin actually is TV. Kasi, syempre, boring yung baby, yung bata. Tsaka, pag wala kang trabaho, syempre, di ba? Mas importante yun na nakakapaglibang ka. So, TV lang dinagdag namin nun. So, pinagtyagaan namin kung anong meron kami, yung mga bed, yung mga kumot, kung anong inadat nga namin, yun yung pinagtyagaan natin. Actually, hindi lang isang taon namin pinagtyagaan, hanggang ngayon. Talaga naman sa labay. Basta, yun yung natin, yun yung magandang mindset mo na. Kasi kung kukompute mo yun, magkano yung lahat ng gamit mo sa bahay na bibilhin, di ba? Baka mahina ang mga 3 grand mo doon. Kulang ng 3,000 mo doon. 3,000 mo sa mga gagastusin mo. So, yun. Inisip namin na habang nagsisimula kami, habang magagamit namin to, hindi namin siya papalitan. So, yun yung naging lifestyle namin. Tapos, ano pang madalagan? Magkano yung 3,000 sa Pilipinas? 120,000 yun. So, kung ikaw, isa ka sa mga waldas dito, waldas doon. Tsaka nun tayo nagko-compute tayo ng conversion, di ba? Oo, conversion. Nagko-convert kami noon pag bibili kami sa grocery ng pagkain. Grabe, mahal nito ah. Oo, ang mahal nito, nagko-convert kami. So, isa din sa mga tip yun, malaking bagay na magko-convert kayo kasi pag hindi siya ganun ka-importante at may option pa kayo ng ibang bagay, hindi nyo talaga bibiliin. So, ganun kami nung nagsisimula. So, yun yung buhay namin. Kaya guys, pag nakakita ko ng mantika na yung isa is $12, yung isa is $16, tas parehong mantika lang, doon ako sa 12. Kasi sabi ko, parehas lang makakaluto ng prito yan. Sabi ko, kasi kung doon ako sa 16, ano ba yung pinagkaiba nun? O siguro may pinagkaiba sa variety or sa quality. Pero parehas lang siyang mantika. So, doon ako sa 12. Yun. Kumbaga kung alin yung makakamura kami, yun. Yun yung binibili namin. Tapos, may time na minsan na kapag nagluto kami ng ulam, minsan naabot sa amin yun ng isang araw, dalawang araw kapag, halimbawa mga adobo yung talagang adobo na mga yun talaga, kapag marami yan ang luto, yun, okay lang naman, masarap naman eh. Hindi naman tayo maarte. Sa Pinas nga nung nandun pa ako araw-araw isda yung ulam namin. So, okay naman, hindi naman big deal para So, nakatulong ba yung mga ginawa natin sa loob ng isang taon kung paano tayo nag-start? Nakatulong ba yun para sa mabilis nating settlement? Actually, napakabilis ng natin, kumbaga sa settlement natin, mabilis din. Kasi unang-una nakapagpunta agad tayo ng sasakyan, sa unang bahagi ng taon natin nakapagpunta agad tayo ng sasakyan, At isa sa pinagpapasalamat ko yun na hindi siya hulugan or what. Cash talaga namin cash siya namin binili guys. So, yun, isa yun guys sa mga naging parang naging goal namin, naging achievement namin. Achievement namin kasi first year namin is nakakuha agad kami ng sasakyan namin. Which is talagang medyo selective lang kami pagdating sa sasakyan kasi yun nga, naghahanap talaga kami ng time na yun ng Honda talaga hinahanap namin, So medyo natagalan din talaga kami ng... So bakit nga pala nagsasakyan tayo?
Actually, walking distance lang kami, 5 minutes walk lang from work. So, bakit tayo bumili sa sasakyan? Hindi kasi guys kapag Kailangan. kapag yung kagaya guys nung may time guys na yun ang anak si Mrs. nung Punta ka sa punta doktor. ng doktor, yun talaga guys kailangan ng sasakyan. Gusto mo syempre maggumala, ma-explore mo din yung NL. So, kasi kung kinompute namin, every time na mag-grocery kami, bibili namin lahat yung mabibili namin sa grocery. Kasi nga, ang nasa $25-30 isang grocery namin. So, since lumipat kami ng bahay, malayo na yung grocery sa amin. Ang malapit sa amin, trabaho. So, kinompute namin, kung kami bibili ng sasakyan at pinag-ipunan namin kasi one step at a time. Nagbayad ng utang sa Pilipinas. Pangalawa, tinarget namin, makabili kami ng sasakyan. So, yun, one step at a time. So, nung nakabili na kami ng sasakyan, di kami kumuha ng financing kasi marami sa mga napapanood din namin, tsaka maganda yung nagre-research din kami, na hindi namin in-invest yung time namin, hindi namin pinangarap na magkaroon ng brand new na sasakyan. Although maganda, Honda yung sasakyan namin. Pero pinag-ipunan namin para wala kami isipin monthly, tsaka gusto namin ma-build yung credit score namin na mas maganda. Kasi mas maayos, soon, magagamit namin siya. So, bumili kami ng cash, o insurance na binabayaran namin. Tapos, pag na-achieve mo na yung car, next ano ka na naman, next goal ka naman. Next goal na ulit. So, yun. Yun yung maganda sa pag nagsisimula. Mayroon ka ng goal, tapos maging kontento tayo sa ano. At saka yun guys, no, share ko lang din ano. Kapag yun right partner, sa right partner talaga no yan. Kapag may yung asawa nyo or yun nga yung inyong kasama sa buhay ay may goal talaga, may achievement, may gustong Actually, ma-achieve. pares naman tayo may goal. Oh, may goal tayo para, di ba? So, yun nga guys, no, parang yun, right partner, no, kumbaga. Napapag-usapan pag hindi kami sa in terms of budget. So yun, binabudget namin talaga kung ano. Marami kasi kami guys pagkakahalin tulad ng asawa ko sa mga wants at saka needs namin. Yan talaga. Kasi guys, ano kami, parehas kami working student way back in Philippines. So, alam Nagawa namin yan ng bagong vlog, ng separate vlog para so alam sa namin yung boundaries at saka limitations namin. Yon, or limitations namin. Yan kaya siguro dahil yung na-achieve namin agad yung common goal na gusto namin kasi nagtulungan kami at saka isa pa is yung mabilis kami nakapag-adjust. Wala kaming sinacrifice na sabihin nila na mag-double job ka para ma-achieve mo yung ganito. So, ang in-achieve namin is magkaroon kami ng family time kasi family nga kami na nandito. At the same time, hindi mako-compromise yung ano namin, yung mga expenses, yung pambayad sa bills, mga ganyan. So, yun yung mga buhay namin as sa unang taon as permanent residents, landed kami ng immigrants. So, yun, in-adjust namin agad yung naka-adjust agad kami kasi pinagplanuhan namin. Tsaka, yun. Tinignan namin yung mga bagay-bagay na mag-work sa amin parehas. Kung ano ba yung mga dapat namin gawin, mag-adjust kami sa ganitong bagay. Kasi may mga times kasi guys sa expenses, gagawan din namin ng video yan guys. Yung kung kapag malaki dito, saan kayo mag-a-adjust. Yung mga ganun guys, yung adjust share lang. namin yan sa inyo guys. Guys, kahit guys na yung sahod nyo is ganun lang kalaki or maliit man yan. Mag-a-adjust lang kayo guys. Makukuha pa rin ninyo yung parang pinakang output na gusto ninyo kasi yun na parang bonus na talaga yung malaki yung sahod, no? Makakita ka ng malaki yung sahod. Bonus talaga yun eh. Pero bihira mo makita yung malaking sahod kapag nagsisimula ka pa lang talaga. So, yun yung buhay namin. So yun guys, no, yun maraming salamat. Ang sarap balikan. Ang sarap balikan guys, no. Talagang ma-amaze ka sa, uy, ito na pala ako. Na yun, mga ganun. Yung mga nakababalita namin, it takes 3 years daw na bago ka makasettle. So, inano namin yun, dinrake namin yun. Kasi may goal kami, nag-focus kami sa goal. Yung lifestyle namin, depende talaga yun sa tao. Kung ano yung lifestyle nyo, tsaka yung gusto nyo mangyari sa looban ng isang taon. So, yun. Tsaka share ko lang guys, kaya hindi rin kami nakipag-share sa bahay before nung bagong dumating kami dito kasi mahilig ako magluto guys ng tuyo. Talaga guys. Kasi guys, syempre ayoko namang mabother yung kasama namin. Halimbawa, makakasama namin sa bahay no, kapag
nagluluto ko, ano ba yan, baho-baho, mga ganun, di ba? Kasi unang-una guys talaga, yan, mahilig talaga ako guys sa tuyo, mga ganyan. Ibigay mo sa akin guys, hindi naman sa pag-ano guys, no, ibigay mo sa akin yung steak at saka yung isda or mga pritong isda, mga ganyan. Yes, pipiliin ko yung pritong isda or ano, mga ganong ulam. Kasi guys, talaga, yun nga, sabi ko nga, no, laking dagat kasi ako eh. Talagang alam ko yung feeling, no. Alam ko yung ano ko, yung kung saan ako. Kumbaga, balikan ko talaga yung pinanggalingan ko, yun. Siguro dahil yun nga, yung my mom noon na-raise talaga kami niya na ito tayo, ito yung source of income natin, ito yung pinagkakakitaan natin, yan. Siguro dahil doon, at yun na, maraming salamat pala guys. Gusto ko lang magpasalamat guys sa mga subscribers namin, sa mga viewers namin na hindi pa nakapag-subscribe. Baka naman, subscribe na kayo. So, yun lang yung masishare namin. Ginawa namin ito para makatulong sa mga, syempre, magkaroon kayo ng konting idea sa mga personal experience namin na pwede naman pala na magawa sa looban ng isang taon yung mga bagay na gusto nyo, basta nasa sa inyo lang. So, i-share namin para magkaroon kayo ng konting pulot na siguro no, sa unang taon mo siguro. Hindi naman siguro masama maging selfish tayo, no. Selfish or pangalawang taon natin or ganyan. Hindi naman siguro kasi syempre binibuild natin yung saka back to zero ka dito. Back to zero tayo no? Nagsisimula ka pa lang, back to zero ka talaga. So, yun lang guys, yung may share namin. Salamat sa panonood. Maraming salamat sa mga subscribers na hindi kami iniwan hanggang dulo. Oo. Maraming salamat yun, sa inyo. konti na lang guys. We're aiming to 1,000 subscribers. So, salamat sa mga comment. Nakakatuwa yung mga comment dun sa mga personal experience namin na thankful sila and talaga nanonood sila. So, yun. If you learn something about dito sa kwentuhan natin ngayon, don't forget to click like button and subscribe and share. And comment din kayo below kung meron kayong question about dito sa first year na buhay namin dito as landed immigrants dito sa Atlantic Province of Canada. Yun guys, no, sensya na rin kayo kung minsan guys, lulubog-lilid ako sa vlog ng misis ko kasi busy rin tayo guys, may iba rin akong activity na pinagkakabala, no. So yun guys, muli maraming salamat sa inyo. See you for the next video. Thank you.